Dito sa stock market investing, pag-uusapan natin ang mga sumusunod, no? Mga klase ng stocks at paano gumagana ang stock market, original or controlling stockholders versus stock traders, the Philippine Stock Exchange Index versus share capital of cooperatives, at saka ang Philippine stock market performance. Okay. Pero sa panahon ngayon nga, nasabay-sabay ang gera, mga black swan event, sunod-sunod na disasters, at ang walang humpay na korupsyon sa ating bansa. Okay pa bang mag-invest sa stock market? Nako, yan ang sasagutin natin, ano? Una, intindihin muna natin kung ano ang stock. So, ang stock ay katibayan na ikaw ay kamay-ari ng isang kumpanya, corporation. Binili mo ito mula sa kumpanyang nag-offer ng stock. Dapat ang kumpanya ay isang registered corporation sa Securities and Exchange Commission. Tinatawag ding share o equity ang stock. Sa kooperatiba, share capital ang counterpart ng stocks. Kapag ikaw ay owner ng stock o share capital, may karapatan ka o claim sa mga ari-arian o assets at kita o earnings ng korporasyon. Kung magsasara ang korporasyon, ito ang pagkakasunod-sunod ng karapatan o claim. Una munang babayaran ng korporasyon ang kanyang utang o liabilities bago paghahati-hatian ng mga stockholders ang matitirang assets. May dalawang klase ng stock o share capital, common share at preferred share. May voting power ang common shareholders, ibig sabihin may say sila sa mga directions and strategic decisions ng korporasyon, no? Walang voting power ang mga preferred shareholders. Hindi garantisado ang earnings ng common stocks. Nakasalalay ito sa performance ng kumpanya kung may net income na pwedeng i-distribute. Dahil dito, variable o paiba-iba kada taon ang earnings. Halimbawa, ngayong taon, 3% ang kinita, next year, 12%, tapos sa susunod na taon, maaaring wala. Yun ang ibig sabihin natin sa variable, ano? In contrast, usually, fixed and guaranteed ang earnings ng mga preferred shareholders. So umpisa pa lang, usually sinasabi na kung magkano ang rate na kikitain. Halimbawa, kung sinabing ang dividend or interest rate ng preferred share ay 5% per annum, yan ay consistent ng ibibigay sa mga stockholders regardless of the performance of the company. Kumita man ito o malugi sa taon na yon. Ang mga common stockholders ay may pinakahuling claim sa earnings at assets ng isang korporasyon, samantalang ang preferred shareholders ay may second to the last claim sa earnings at assets. Ngayong malinaw na ang stock sa atin, pag-usapan naman natin ang stock market. Ang stock market ay isang pisikal o virtual na lugar kung saan nakakabili at nakakabenta ng stocks o shares ng publicly listed companies. Sa atin, Philippine Stock Exchange o PSE ang tawag sa stock market. Paano ba gumagana ang stock market? Nag-a-apply ang mga korporasyon to be listed in the Philippine Stock Exchange o PSE. Dito, nagbebenta ng stocks ang mga korporasyon sa mga investors. Ito ay tinatawag na fundraising. Initial public offering o IPO ang tawag sa unang beses na mailista at magbenta ng stock ang mga original stockholders ng korporasyon. Sa stage ng IPO o subsequent fundraising activities ng korporasyon sa pamamagitan ng selling and issuance of shares, nagkakaroon ng tunay na wealth creation. Literally, na mula papel o digital certificate, nagiging pera ito sa mga korporasyon na maaari nang gamitin ng mga stockholders once the stock is sold to the investor. The investor may sell the stocks to other investors at a gain or loss. Ito ang tinatawag na trading. Ang akala ng marami, dito ang wealth creation. Pero sa totoo lang, speculative at napaka-erratic ng prices ng stocks at any given point. Dahil dito, inihahalin tulad ang stock trading sa pagsusugal. There is so much uncertainty. Maaari ding kumita ng dividends ang mga stockholders at the discretion ng corporation. Ayon sa PSE, nasa 2% per annum ang average dividend na binibigay ng mga listed corporations. O ikumpara nyo yan sa 7% per annum na binibigay ng Pag-ibig MP2.
Dito ang divide ng mga original stockholders at ng mga stock traders. We all are made to believe na we can also partake in the wealth creation through trading of stocks, where in fact sa pagbebenta ng paper o digital stock certificates nakikreate ang wealth o ang pera, hindi sa trading. Ang mga original stockholders ay may hawak ng shares bago pa ito ibenta sa publiko. Ang mga stock traders bumili ng shares after listed na sa PSE. Ang mga original controlling shareholders ay kadalasan founders, early investors, family owners, parent company, or institutions na may malaking stakes. Kadalasan, retail investors or market participants na bumibili at nagbebenta sa stock market ang mga stock traders. Malaki ang influence ng original o controlling stockholder, samantalang katiting ang influence ng stock trader kung mayroon man. Ito ay dahil may access sa information, strategy, board decisions, and corporate direction ang mga original o controlling stockholders. Samantala, ang mga stock traders umaasa mostly sa public information, news, disclosures, charts, rumors, and market sentiment. Kapag nagbenta ang mga original na controlling shareholders, converted ang digital o paper shares to cash, sigurado ang gain, walang loss. Diyan talaga sila kumikita. Kapag nagbenta ang mga stock traders, may gain or loss depende sa market price. Kumikita mainly ang mga original o controlling stockholders through IPO, secondary sale, follow-on offering, dividends, or appreciation of retained earnings. Kumikita mainly ang mga stock traders through price movement. They buy low and sell high and a bit of dividends. Pabor sa kung titignan natin, sino talaga ang yumayaman sa stock market? Obvious na ang mga bilyonaryo at ultra-rich dahil sila lang ang may kakayahan magpalista sa stock market bilang original or controlling stockholders. Hindi meaningful ang control ng mga retail stock traders kapag bumibili na sila sa stock market. Paano ba magpalista sa PSE? Unang-una, you have to be a large company. As of 2025, ang lowest market capitalization ay 500 million pesos at ang average market capitalization ay nasa 47.5 billion pesos. Napakamahal magpalista sa stock market. To be listed in the main board costs 3 to 5% to 6.5% of gross receipts or proceeds. Nasa 3.5 to 10.5% naman of gross receipts or proceeds ang SME board costs. Bukod dito, ang napakataas na barrier to entry ay kailangan pang i-comply, no? Maraming mga compliance requirements. Sa kabuang estimated na 8.5 million businesses in the Philippines, 287 lang ang listed sa stock market. Ibig sabihin, ang nakikinabang lang sa wealth creation mechanism na ito ng malala, tiba-tiba at paldo-paldo ay 0.0033% lang o 33 for every 1 million businesses. The system is really not designed to benefit the typical Filipino. It's the opposite. The ones on the top suck the wealth from those at the bottom dry. Kaya ako, mas gusto kong mag-invest sa stocks o share capital ng kooperatiba kaysa stock market. Pansinin ang trend line na ito. Ang pula ay ang mga share capital dividend na nakuha from strong cooperatives at ang blue-green na line ay ang sa Philippine Stock Index. Nagsimula ang investment na ito noong 2005 with 1 million pesos on both PSE and strong cooperatives. Kapansin-pansin na malayo ang taas ng co-op line kumpara sa PSE line. Steady ang pagtaas ng co-op line. Samantalang ang PSE line ay taas-baba, tapos largely flat. Ang ibig sabihin nito,
The cooperatives delivered far greater economic value compared to the PSE. Mas profitable ang dividends na consistently na-earn at nakukuha every year sa strong co-ops compared sa stock market. Stable and consistent ang co-op share capital investing dahil hindi speculative ang stock price. Always at par value ito. Ang pagtaas at pagbaba ng stock market makes it very unpredictable investment. Tandaan, ang investing parang love life. Dapat consistent and predictable. Hindi pa bago-bago ang isip. Sigurado tayo sa mga decision at gagawin. Dapat steady, matatag at maaasahan. Hindi yung tayo ang hinuhut-hutan. Hindi rin dapat roller coaster ride na may panandali ang thrill lang. Mas maganda ang slowly but surely. Ayan, ha? Ang lagi kasing sinasabi sa stock market investing, ito ay high risk kaya may high return. Tila bagang hinahamon tayong maging risk taker dahil yun daw ang paraan para kumita ng malaki. Pero hindi kumpleto yung statement na yan. Ang complete statement ay high risk equals high returns or high losses. In fact, I would even go as far as saying na mas malaki pa ang likelihood mo for losses sa mga high risk investments. Para sa karaniwang Pinoy like us na kumikita ng 140,000 pesos per month and below, that's 99% of us by the way. Hindi ito ang tamang mindset sa investing. Investing is not about whether you are an aggressive or conservative investor, no? Investing is about your purpose. Alalahanin kung ano ang dahilan bakit ka nag-i-invest. Kung ito ay para sa retirement, pag-aaral ng anak, pampatayo ng bahay, pag-iipon sa kapital sa business o sa health fund mo, dapat dun tayo siguradong hindi mababawasan ang pera natin kapag kailangan na natin ito. Yan ang nabibigay ng share capital investing, which is the stock investing version in cooperatives. Tingnan nyo ang actual returns ng PSEI since 2017. 3 beses lang itong nag-post ng positive returns at syempre, ang na-highlight ay yung 25% na one-time big-time lang nangyari. Samantalang in the same period, 6 times itong down. Ang ibig sabihin po ng down ay bawas yan sa value ng stock mo. Kaya may chance talagang hindi mo mabawi man lang ang ipinasok mong pera. Lugi, hindi ka kumita. Pero mas marami talaga ang nakapakod doon sa one-time, big-time na kita na baka maswertehan na mangyari ulit. Tandaan po na ang investing ay hindi po ito swertihan. Compare natin ang returns ng PSEI sa Pag-ibig MP2, ang aking paboritong savings program ng gobyerno. Ayan walang taon na negative, puro positive. Yan ang sinasabi kong slowly but surely. Mas mabuti na yan kaysa mabawasan ang pera mo. Lagyan natin ito ng sample at ilagay sa graph para mas makita natin. Kung naglagay tayo ng 1 million pesos sa PSEI at the same amount sa Pag-ibig MP2 noong January 2015, dumoble na after 11 years ang Pag-ibig MP2 mo. Yung 1 million, 2.08 million na ngayon. Samantalang kung sa Philippine Stock Exchange Index mo yan, sa PSEI Stock Index mo yan inilagay, yung 1 million pesos mo ay worth 840,000 pesos na lang dahil maraming years na negative ang returns. Pero bakit hindi bida-bida ang co-op investing at kaunti lang ang naririnig natin tungkol sa kanila? Dahil tayo po ay nabubuhay sa capitalist society. We glorify profit and hype extraordinary achievements. Ang gusto nating kwentong naririnig ay ang mga 1 in a million mangyari. Tapos, yun yung papangarapin natin, which is very remote na mangyari. Dapat doon tayo sa formula ng pagkakaroon ng maayos na buhay kung saan ito ay pwedeng ma-duplicate o ma-replicate sa karamihan para lahat makinabang. Pangalawang dahilan ay ang media coverage driven by traditional business. Sino ba ang nagpopondo ng mga nababasa at napapanood natin sa traditional and social media? Ang dambuhalang budget po niyan ay galing sa mga iilang kumpanya na nakalista sa Philippine stock market, katulad ng mga universal banks, telecom companies, real estate companies at iba pang conglomerates.
Nakadepende ang kikitain ng traditional media tulad ng telebisyon, radyo, newspaper at news website, pati na rin ang mga social media. Pati na rin ng social media through digital ads, content creators and influencers sa mga malalaking kumpanyang ito. Kung ikaw yung traditional o social media, ipopromote mo ba ang cooperatives? Hindi. Siyempre, ang ipopromote mo ay ang mga brands na nagbabayad sa iyo. Kaya ang mga impormasyong nakakarating na sa atin ay yung mga pabor sa malalaking kumpanyang listed sa stock market. Tadtad din tayo ng messaging na mag-consume rather than mag-ipon. Marami sa nababasa, naririnig at napapanood natin ay yung pabor para sa kumpanyang may budget for advertising. On our part, kakaunti ang kwento o narratives about worker-centered concerns na ibabalita ba na minimum wage ang pasweldo ng mga malls at fast food chains sa mga empleyado nilang habang taon-taon ang report, habang ang kanilang inire-report taon-taon ay labis-labis at bilyong-bilyong kita? Hindi, di ba? Naibabalita ba o nagiging guest at na-feature in a regular basis ang mga kwento at realidad mula sa mga pananaw ng mga mahihirap? Hindi rin. Kakaunti rin ang naririnig na systemic critiques about capitalism. Kaya ang nangingibabaw ay ang naririnig natin ay ang napakalakas na mga kapitalista. Pangatlo, ang sistema at pagpapatupad ng mga batas sa Pilipinas ay pabor sa mga mayayaman at malalaking businesses tulad ng mga nakalista sa stock market. So, is stock market investing really for you? Stay away if your investment purpose is for retirement, housing, education of children, or saving for business capital. Besides, if you have SSS in the Philippines, you are already investing in the stock market dahil 14% of SSS funds are invested here. This is based on the audited statements of SSS as of 2024. That's more than enough exposure. Ayan ha, alam nyo na. Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.